Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan. Virgo, this reading is for you. Tingnan natin ang... Lagi naman natin itong ginagawa. Well, o siya shibori lang. Taon na lang ako nagsayo. Vice versa tayo ha. Energy po tayo. Energy reading, general reading. Tandaan mo palagi, hindi mo to general reading. Tingnan natin ang iyong feelings niya sa'yo, intention, action or behavior, yung feeling mo, at ang hindi mo alam sa connection na ito, syempre, advice. Vice versa, sa mga gusto magpa-personal reading, punta lang kayo sa YouTube ko o sa description below, makikita nyo dyan yung link ng aking FB. Paki-message ako para sa Death Halley. Vice versa, energy reading. Taon na ako na kay Virgo. Double ka man, single, triple. Ano ang nararamdaman mo kay Virgo? Taon na ako na kay Virgo. Anong nararamdaman mo kay Virgo? Vice versa. Oh. Okay. Nararamdaman niya sa'yo, Virgo. Oh. Wow. Okay. Sa mga nagkahiwalay dyan, nararamdaman niya sa'yo, Virgo, you are the person na napakabali family-oriented. Alam mo yun talagang family first na doon ka sa point na yun. Nararamdaman sa iya yung very caring, maalalahanin ka, sincere actually, no? Karespe-respetong tao. Wow naman. Tapos, yun nga, nararamdaman niya sa iyo is talagang, alam yung point na napaka-very protective mong tao. Yun ang sabi niya. And then, sa mga, tingnan natin yung mamaya yung action and behavior niya. And then, sa mga single dyan. Sa mga single, pwedeng may nakakausap ka na maaring itong tao na to is matanda sa'yo or ikaw ito, no? Or sa iba sa inyo, maaari itong tao na to is stable sa buhay or may pamilya na. Either separated or may family siya. Pero mag-ingat pa rin kayo, no? Kasi kung titingnan ko dito sa iba, sa mga single dyan, baka mamaya mapasok kayo sa third party relationship, 'di ba? Well, kasi bago pa lang kayo kasi kaya nakikita ko pa rin dun yung boundaries ng situation. Pero mararamdaman mo naman mararamdaman mo na may something kasi basta slowly but surely lang mapapayo ko sa iyo ha. And then sa mga in a third party relationship. So in a third party relationship, nararamdaman niya sa iyo malalahanin ka naman daw. Yun nga lang, medyo ano lang daw, alam mo yung point na very emotional or nandun yung pagiging napaka-emotionally matured mo talaga as in. Babae ka man o lalaki, no? Yan. And then also is, nararamdaman niya sa'yo, you're a person talaga na, yun na, tulad ng sabi ko kanina, is, you want to be stable when come in this connection or family talaga ang focus mo no nandun ka sa point na yun. Syempre, yung relasyon na to or yung family mo o yung family niya nandun sa point na yun. Yun nakikita ko. May mga sitwasyon daw sa mga third party. Alam mo yung nararamdaman niya, parang may mga dinadamdam ka na situation nandun sa point na yun. Yun ang nararamdaman niya sa iyo. Ganun din, very protective ka. Sa may mga third party to ha. Vice versa tayo ha. So, may mga third party, hindi ko alam kung ikaw ito kasi ano siya alam mo yung point na defensive. Isa sa inyo defensive. Siyempre may third party nga, kaya magiging defensive to. Yun, defensive. Sa mga walang third party relationship, alam mo yung respect, aware siya sa feelings mo, or ikaw sa kanya, vice versa, sincere, wais, no? Handun yung point nila, napaka-very creative mo daw, ganyan, vice versa. Tsaka ano ka, magaling ka, mahusay ka sa mga, mahusay ka makitungo, mahusay ka makapag-usap, yun ang nakikita niya sa dito. Tsaka you're a person daw na strong. Handun yung lakas ng loob mo, no? Kumbaga, matatag ka. Kumbaga, nandun sa point. Handun yung determination mo daw sa lahat ng aspect. Wow! O, diba? San ka? Handun yung determination mo sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Alam mo yung point na ready ka sa lahat. Ready.
kung kaya, kung sa pagtatanggol lang, ipagtatanggol mo daw ang lahat. Kung baga, ipagtatanggol mo siya, ipagtatanggol mo yung mga dapat na ipagtanggol, yung mga ganun sitwasyon. Pero hanggang din yung point kasi na hindi ka naman daw, parang kasi, meron kang boundary, parang nahando sa, hindi ko alam in what way, siguro, napapansin niya na hindi ka gaanong makipagsalamuha ka lang sa mga taong gusto mo, sa pamilya mo, sa karelasyon mo, pwedeng nahando sa point na yun. Vice versa. Okay. Ay, hindi ito. Ate, hindi ito. Okay. Tingnan natin ang intention niya sa iyo. Tao na na-connect kay Virgo, intention niya sa iyo. Yan, very protective ka raw, Leo. Ay, Virgo. Sorry. Virgo, intention mo kay Virgo. Tao na connect kay Virgo. Vice versa. Energy reading po tayo. Wow, ang cute naman yan. Ba't ako nakutan eh? Siguro ang ganda mo, Virgo. Maganda at pogi. Intention niya sa iyo. Okay. Intention niya sa iyo. Patingin ko nga nito. Okay. Okay. Sa mga nagkahiwalay dyan, intention niya sa iyo, interesado pa rin to sa iyo. As in. Interesado pa rin siya sa iyo, yun nga lang, ang hindi ko alam bakit, parang nagkakaroon siya ng controlling when it comes sa sarili niya. Hindi ko alam kung may nagko-control sa kanya o nagkakaroon siya ng controlling. Gano'n. Pero parang nag-iingat siya, hindi ko alam. Siguro kung may sinamahan na talaga siya at meron na siya. Pero still, intention niya sa'yo is interesado pa rin to sa yung tao na to. As in. Andun pa rin yung yung pag-value. Pero medyo to, no? Abusado, no? Ito. Kumbaga, itong tao na to or vice versa, ito yung tao na hindi talaga siya marunong tumupad sa mga pangako niya. As in. Hindi. Kaya, it's up to you na rin yung kung babalik to sa iyo or hindi, or magkakaroon ka pa rin interesado sa kanya. Siyempre, ba't mo pa uulitin yung sitwasyon na nadapa ka na. Pero, hindi ko sinasabi na wag mong balikan. Kung it's your choice naman, di ba? Pero, ikaw, nasa iyo yun. Pero, interesado pa rin siya sa iyo. Intention niya, interesado pa rin siya sa iyo. Mahal niya ba ako, te? Dito, parang nagkaroon siya ng awakening or nagkaroon siya kasi nagkakaroon siya ng reflection eh. Nagkaroon siya ng reflection. Siguro kung meron siya sinamahan ngayon, nagkakaroon siya ng reflection from the past. Pwede nagkakaroon siya ng comparison. Ganyan. Nandun sa point na yun. Kung kayo naman is single. Sa mga single, kasi yan to, parehong bago. Sa mga single, siguro isa or dalawa kausap niyo, no? Intention niya sa'yo, talaga. Mag-ingat ka na lang sa kanya kasi hindi maganda intention niya sa'yo. Kasi intention niya sa'yo is darating yung time. Darating yung time, kukontrolin ka nitong tao na to. As in. Tsaka siya yung tao na alam niya paano siya magfo-focus at alam niya yung layunin niya sa buhay. Kumbaga, hindi lang ikaw. No? Madali din kasi siyang magka-interest sa ibang tao or madali siya mag-curious sa ibang tao, ganyan. Intention niya sa medyo ingat ka na lang sa kanya. Kasi may mga time na medyo may pagka-dishonest yung Pero siguro, kasi bago kayo, basta slowly but surely, sa mga single, huwag ka na lang din masyadong madali. Ganyan. Mararamdaman mo to. Ikaw ang mag-focus sa sarili mo. Planuhin mo maigi. Diba? Dito sa sitwasyon, alam na niya gagawin niya. Magaling to. As in, magaling siya kasi ang nakita ko sa kanya, planado. Siguro bihasa sa mga pakikipagrelasyon talaga. As in, bihasa siya. Paano niya ima-manipulate or kokontrolin yung situation. Yun. Sa mga in a third party, pero hindi ko kayo pinipigilan yung energy lang na nakuha ko ha. Sa mga in a third party relationship, intention niya sa wala siyang intention kasi sa ngayon nagkakaroon siya ng mga bagong plano sa buhay.
nandun siya sa point na yon. Kung sasabihin mo na intention niya is to getting strong, disconnection, no. Hindi. Kasi sa ngayon, nagkakaroon siya ng mga bagong plano, may mga bagong layunin ako na nakikita sa kanya. May pinaghahandaan siya, hindi ko alam in what way eh. Yun na nakita ko. Tsaka, intention niya, wala. It's more on dishonest kasi ito. Yan, mas mararamdaman mo siguro sometimes yung pagiging cold nitong tao na to or vice versa. Ganun ang nakikita ko sa kanya. Well, choice mo to. Kasi minsan, ano na rin to eh, medyo hindi na rin maganda yung pananalitaan niya eh, di ba? Minsan, siguro hindi kayo magkakaunawaan nito. Well, ikaw naman magde-decide nito. No? Yes, struggle, problem, burden. Yun nakita ko. Pero aware ka, no? Kahit na aware ka, alam mong may third party. Baka may anak din kayo, isa or dalawa or tatlo, no? Sa iba. Ay baka mapupuan na anak ko. Okay, sa mga walang third party relationship, intention niya sa'yo, ganun din, baka may mga anak kayo or wala naman, maaring bago lang kayo nito or matagal na kayo, ganun. Intention niya sa'yo, alam mo yung point na may mga plano siya sa'yo, Virgo, pero sabi niya, ayaw niya kasi magbigay ng period, alam mo, mangangako sa sa'yo. Alam mo, bibigyan kita ng bahay, bibigyan kita ng ganito, bibili kita ng ganito. Ayaw niya mangako, pero nahando siya sa plano na yun. Yun ang sabi niya. Yun. Ka-intention niya is ganun. Ayaw kong mangako pero nasa plano ko siya. Meron na akong, kumbaga alam mo yung point na meron na siyang step 1, step 2, step 3. Ganun. Yun ang nakikita ko dito. Tsaka, intention niya sa'yo is, yun nga, I do my responsibility. Kumbaga na sa point na yon sa kung kung may pamilya na kayo, dun din sa family or sa family mo o sa family niya or sa relationship na ito. Nandiyo sa point na yan. Tingnan natin ang action and behavior niya sa'yo, vice versa. Action and behavior mo kay Virgo. Nak! Nak! No! Ang baba na lang anak kilo. Okay, action and behavior niya sa'yo. Action and behavior mo kay Virgo. Tao na ako na kay Virgo. Action and behavior mo kay Virgo. Vice versa, energy reading. Okay, sa mga nagkahiwalay dyan is action and behavior niya sa'yo. Action niya sa'yo, alam mo yung point na hindi niya ma-accept na nangyari yung dapat mangyari when come disconnection. Kasi dito sa kanya, alam mo yung point na hindi siya maka-move on. Ganon. Kahit na umalis siya o tumalikod siya when come disconnection, nababalik-balikan niya pa rin. Kumbaga, itong tao na to still in a healing situation siya, no? Nandun siya sa point na yun. As in. Parang nagkakaroon pa rin siya ng sa'yo, thinking. Dito. Dito kasi sitwasyon, medyo may pinagdadaanan to. As in, may pinagdadaanan siya. May hardship na pinagdadaanan yung tao to. May lungkot na pinagdadaanan ito. Alam mo yung point na hindi niya in-expect na nasa iyo pala yung hinahanap niya. Kasi dumating kasi sa point na meron siyang nakita na akala niya is wala sa iyo, nakita niya sa iba, and then this time, nandiyo siya sa point na nagkamali siya. Haha, nasa huli ang pagsisisi. Sisi yarn. Okay, kung kayo naman is single, intention behavior niya sa'yo, may to eh. May pagkabastos Hindi ko alam. Sana makilala mo siya ng tama, ng totoo, no, Virgo. Kung single ka at may nakakausap ka na, sana makilala mo siya na tama. Kasi ang nakita ko sa'yo, may pagkabastos to. Kumbaga nahando sa point na kasi hindi siya good eh. Kasi may mga siguro nasa isip niya lang yun.
pero may pagja-judge. Ako nakikita sa kanya when it comes sa'yo. Hindi ko alam na siguro pakibot tong si Virgo. Itong si Virgo, kala mo mang birhen. Yung mga ganun style, kala mo mang birhen kung basta may mga pagja-judge situation siya o may mga nasasabi siya sa'yo behind your back. Pwede nga doon sa point na yun. Pero siguro lang kasi baka ang tagal mo rin siyang sagutin o kaya naman pa hard to get ka. Baka ayaw niya rin kasi ng hard to get. Pero alam ko titingnan mo, kung titingnan ko dito sa sitwasyon ito, tsaka ito, may pagkaano siya, hindi maganda magsalita. May pagka-rude. Yun. Tapos may mga pag-iwas pa yung gagawin. Okay, kung kayo naman is, well, hindi ko sinasabi na mababago mo naman to eh. It's depend on your action. And then, kung kayo naman is in a third-party relationship, action and behavior niya sa iyo is to let you go. Oh my God. To reject you, to abandoning you, or yung point na, alam mo yung point na may mga time na iiwasan ko yung mga dapat na, kung nagtatanong ka sa akin, iiwasan ko yun. Mas gusto, alam mo yung point na action kasi parang mas gusto niyang mag-isa, or may mga bagay siyang iniisip na nahihirapan siya this time sa nakikita ko dito. May hinahanap daw siya eh. May hinahanap siya or meron siyang sinisearch na situation when it come in this connection. Na maaring yun yung inaakala niya rin tulad na nagkahiwalay ka na inaakala niya na wala sa iyo. Tapos andun din yung point na syempre may mga third party, may mga self-doubt na talaga, diba? May mga pagja-judge na, ganyan, ginajudge mo siya or ginajudge ka niya, ganyan. May mga kamalian talaga. Sa action and behavior, hindi. Disappointment ito and feeling abandoned and rejection. Pag-iwan, actually, yung action niya, no? Baka dumating yung time na pag nahanap ko na yung kapalit mo, iiwanan kita na doon sa point na yun. Yan. Sa ngayon, kung hindi pa kayong hindi kanya iiwan. Pero, when the times na ma-search niya yung kulang na hinahanap niya at nakita niya dun sa ibang tao talaga or may kasama na siya doon sa third party niya, pag medyo na secure na siya doon, may pagtalikod ako nakikita. Pero sana wag naman. Isaayos niyo, no? Hindi ko naman sinasabi na isaayos niyo. Yan. And then also, sa mga walang third party relationship, action and behavior niya sa'yo, nalulungkot daw siya. Sabi niya, action behavior niya sa nalulungkot daw siya sa'yo. Hindi ko alam kung may sakit ka or may pinagdadaanan ka ba or in this connection. Basta may lungkot siyang nararamdaman. Parang nandiyo siya sa point na ibigay man niya ang langit at lupa, hindi niya maibigay sa'yo. But still, I'm searching. Nandiyo sa point na yun. Parang itatry niya yung best niya to give para ibigay sa yung dapat ibigay o ibigay sa yung buong mundo. Yung nandoon sa point na yun. Yun na nakikita ko sa kanya. Sa ngayon, medyo nahihirapan siya. And, yun ang sabi niya. It's hard, pero hanggat maaari, kung kaya ko, ibibigay ko yung kaya ko. Yun ang sabi niya. Mabait siya. Kasi dito pa lang sa mga walang third party yun. Kung pwede ko lang buuin yung buong mundo at ibigay para sa iyo, nandoon sa point na yun. O, di ba? Ibibigay, hahanapin ko, itatry ko na hanapin yung kulang o yung piece. Para di ba may puzzle? Di ba may puzzle, nagbubuo-buo ka. Yung piece na nagkulang dayon, hahanapin ko sa'yo para buuin yung puzzle na yun. Yung ganun, o di ba, saan ka? Ang romantic naman nangyari. Alam mo yung silent but still romantic. Ganyan. Kung titignan mo nga dito talagang ikaw yung forever niya. As in, ikaw yung forever niya. Yung nakikita ko dito. Tingnan natin ang nararamdaman mo, Virgo, sa tao na to, vice versa. Nararamdaman mo sa tao na ito.
Vice versa, energy reading po tayo. Sa mga nagkahiwalay dyan, nararamdaman mo sa kanya, mabait naman siya, sabi mo. Mabait yan. Sabi mo sa kanya, yun nga lang, siguro, minsan lang, siguro pag nag-uusap kayo, napaka very defensive, ganyan. Parang feeling mo, parang may tinatago siya. Yun, mga nagkahiwalay. Feeling mo talaga meron. Ganyan. May iba siyang kausap. Yun ang nakikita ko. Tsaka, andun din naman yung ano, na talagang you give your support pagdating dito sa tao na to, no? Sobra. Yun ang nakikita ko. And then, kapag ano naman, sabi mo, is kapag may pagkakasala naman siya, pinaparamdam niya or nagsasabi siya ng apology, pwedeng na doon sa point na yun, ano. And then also, sa sa mga nagkahiwalay yun, sana ba ako? Sa mga single, nararamdaman mo sa kanya strong, um, andun yung confident, andun yung mabait, sabi mo mabait, mapagpasensya sa ngayon. Siyempre sa una, mapagpapasensya yan, ano ka ba? O diba, talagang binoboljak talaga kita, no? Hindi, sa iyo pa rin yan. Ando sa point na yun. And then, very protective. Sa iba sa inyo, yun, nararamdaman mo sa kanya na ano, na mararamdaman mo sa mga sigil, mararamdaman mo may ano siya, may harang siya sa sarili niya. Ganyan. Siguro may mga didepensa niya yung sarili niya. Mararamdaman mo yun. Okay, sa mga in a third party relationship. In a third party relationship, nararamdaman mo sa kanya, hindi na rin kasi kayo nagkakasundo no? Pero binibigay mo pa rin talaga yung patient mo pagdating sa kanya. Hinahabaan mo yung pasensya mo pagdating sa kanya. Yun na nakikita ko sa dito. Kumbaga nandun pa rin yung ano na handun pa rin yung suporta mo pagdating sa kanya or pwede rin kasi na parang sinasabi niya sa'yo, if you want me, you need to follow me. Parang nandun sa point. Vice versa tayo ha. Isa rin yun sa nakikita ko with in this connection. Wala nga naman magtiis ka dito sa may mga third party. Pero it's up to you ha. Hindi ko sinasabi na iwanan mo ito kung magkasala pa ako sa inyo. Ano nyo pa rin yan. Diba? Basta try to make it balance lang din. Ano, sa iba sa inyo. Sa walang third party relationship, nararamdaman siya, very super supportive nitong tao na to. Ang haba ng pasensya niya. Hanggat kaya niyang gagawin niya kahit mahirap. Alam mo yung point na yun. Alam mo yung point na very protective. Ayun, tulad sabi ko kanina, may determination. Tsaka mapag-isip o malalim mag-isip, mahilig magbuni-muni o mahilig mag-isa. Parang nandun sa point, or maybe ikaw ito. Yun ang nakikita ko dito. Tsaka may pagka-busy, Sa iba siguro, baka busy siya or busy siya. Ganyan. Minsan busy siya, ganun. Maraming ginagawa. Yan. Tingnan natin asan na ako? Ang hindi mo alam sa connection ito. Vice versa tayo ha. Kung kaninong energy to. Hindi mo alam the hidden. The hidden, Hindi mo alam sa connection ito. We have the Knight of Cups. Thank you. Okay, ang hindi mo alam sa connection ito. Itong tao na to, itong energy na nakuha ko, very romantic. Mabait, romantic, magaling magpayo, medyo may pagka-matured siya, sa nakita ko dito. Talagang mararamdaman mo yung effort niya. Yun na nakikita ko. Mararamdaman mo yung bibigay niyang effort pagdating sa'yo. As in, mararamdaman mo yung focus nitong tao na to sa nakita ko dito. Siyempre kung ano naman, sabihin ko ba, kung nagkahiwalay kayo, kasi handito na yung action Kung siyempre sa nagkahiwalay kayo, nag-let go na to. Kumbaga nagkaroon siya ng interest sa ibang tao. Kumbaga may tao na nabaitan siya, napaamo siya, mga ganun sitwasyon. Sa mga in a third party, well, kung kanino man energy na to, kasi itong taon to mabait to, as in mabait.
understanding, mapagbigay. Talagang mas nauna sa kanya minsan yung puso niya, ganyan. Very creative. Always siya na hindi ko alam, mapagpasensya ang nakikita ko sa kanya. Hindi mo mararamdaman na, alam mo yung point na magtatampo siya pero makaka-move on din siya kaagad. Nandun sa point na yun. Mabait siya eh. Kasi ito siya oh. Alam niya, tsaka na itong taon na to, alam yung point na may pagkokontrol sa sarili. Hindi ko alam kung ikaw yan or kung sino. May pagkokontrol sa sarili. Kung sa third party yan, mayroon na siyang nililigawan or mayroon na talaga siyang inoopera ng pagmamahal. Yun yun. Tingnan natin ang advice. Advice niya sa iyo, Virgo. Uy, the Wheel of Fortune, yung advice niya sa iyo. Oh my God. Okay, advice niya sa iyo, alam mo, Virgo, sabi ng universe, lahat ng good, kumbaga, yung good karma ibibigay ko sa iyo. Alam mo yung point na kung gaano ka nasaktan, gaano ka naghirap, gaano ka nagkaroon ng hardship sa lahat ng aspeto ng buhay mo, kung binackstab ka man, binetray ka, yung good karma ibibigay niya sa iyo. Yun ang sabi. But, may but kasi. Pero, ang sabi niya dito, it's depend on your action. Halimbawa, sa relationship, paano ka magkakaroon ng good karma if gumaganti ka na ginawa niya ng lalaki o ng babae siya, tapos gumanti ka, ginawa mo rin. Hindi niya ibibigay sa iyo yung good karma na yun. Yun ang sabi dito. Yeah, sorry. It's depend on your action ang sinasabi niya kasi dito. The way ka mag-action, yun ang good karma ibibigay ko sa iyo. Kaya magpakbait kayo. Yun ang sabi niya dito. And syempre, sa mga nagkahiwalay, what comes sa basta yung karma, yung good karma, ibibigay niya sa iyo. Kung gusto mo ng bagong tao, yes, yung perfect na tao, ibibigay niya sa iyo. Yung better. As in yung better, ibibigay niya talaga sa iyo. Ayan yan, no? May ibibigay siya sa iyo. May ibibigay siya na tao na na siya. Alam mo yung point na may level up. Ganyan. Naka-level up, naka-innovate. Kumbaga ano ba tawag doon? Upgraded. Diyos me, ate, hinahanapan ko talaga yun. Upgraded siya. Kumbaga, hindi siya pipitsugin. Ganyan. Yan. Advice siya sa'yo, yun ang sabi niya dito is, mag-let go ka lang, mag-let go. Yung mga dapat na i-let go mo, ang sinasabi dito. Kumbaga, nahandun din yung point na you need to getting away with something, you need to find peace, or you need to start fresh. No, ang sinasabi ito. Kasi, ang sabi niya dito is the good luck and the change of good fortune and the good karma is ibibigay ko sa iyo. Marami ako ibibigay sa iyo ng mga opportunities. It's more, hindi sa breakthrough. Kumbaga, pag-angat o breakthrough talaga yung mangyayari sa iyo. Yun ang sabi niya sa iyo. Tatahakan ng magandang direksyon sa buhay. May mga tatahakin ka na bago. Mararamdaman mo yung peace of mind. Kumbaga, i-recover, babaguhin niya talaga yung mga dapat baguhin or yung mga exciting opportunities, ibibigay niya sa'yo. Yun ang sabi niya dito, no? In the future, as in, ibibigay niya sa'yo lahat, and then also, is recovery also, no? Kung ano may mga dapat na i-recover sa'yo, ibibigay niya yun sa'yo. Mas mararamdaman mo daw yung peace of mind this time. And when it comes sa advice, syempre, may mga times, syempre, ang nakita naman niya dito, be adventurous. Be adventurous, be active, be creative, and maging positive ka lang daw, ang sinasabi dito. Tsaka, nakikita ko naman din yung success, no, na parating sa'yo.
ang sinasabi dito. And then, yun nga, mag-trust ka lang daw sa intuition mo. Kumbaga, andun din yung point na be idealism. Think positive, trust your intuition, and yan, be inspired. Kasi may mga darating na blessing. Kumbaga sinasabi niya kasi dito na you are very truly blessed kay universe. Ang sinasabi niya dito. Universe siya, no? Yun ang sabi. Ang ganda ng card mo, oh. Ang ganda nga ng payo niya sa'yo. Kung ano yung pinagdadaanan mo, mararamdaman mo yung pagpapalag. Congrats, ha. Basta wag ka lang makakalimot kay ate sa mga good karma mo. Sabay ka na joke. Arigato namaste, God bless.